Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. So, yun yung intro agad. Intro nung ano. oh, galit si ate mo. So today, ay! May bus! We're going to Pinagpala ka! Tagaytay! Wow! Alam mo lang sa Tagaytay! Ay! Tama! Pupunta doon yung bus. Malas pa din pala. Hindi pala pinagpala. So ngayon, pupunta kaming Tagaytay. And it's already 4, right? 4 a.m. in the evening. In the morning. So, magkakape lang kami sa Hiraya. Hindi naman, parang something to drink and then maglalakad lang kami sa SMDC. Okay, waiting game kami dito sa bus. Babalikan lang namin kayo guys. Yeah, be back. Bye. So, Sa SMDC. nandito na kami sa Magallanes and sarado po yung Hiraya. So, gusto lang namin mag-Hiraya kasi wala lang, gusto lang. So, dun ka... Isang kape. Yes, and... Tapos sabi pa ng driver sa amin, dito na po yung Magallanes, Tagaytay. At ito na po yung tinatawag na Magallanes. Taga dito lang po kami, alam po namin. Kuya, taga dito kami. Panoorin mo tong vlog chart. So, naglalakad kami. Actually, ang pangarap namin ni Layla today is maglakad talaga. So, sabi ko, punta kaming Magallanes, tapos maglakad tayo papunta SMDC. So, nagpunta kami Hiraya, sarado naman siya. Kasi naman, Pala man aso eh. Sabi kasi, ingay-ingay nyo, anong oras na eh. Tapos yun, naglalakad lang kami. So, ito ang Starbucks ng walang traffic, guys. Yan. Yan yung Magallanes. Yan. Ito ang walang traffic. Gusto ko talaga drinks lang. So, babalikan namin kayo once na may drinks na kami, okay? Yeah. Buyers. Bye! A few moments later. Isa pong ice choco, date, medium. Ice chocolate. Kasi parang mabayin ko lang. Isa pong shake fries na barbecue, tapos isa pong hash brown. Kasi ayaw mo ng hash brown. Ito talaga yung inakyat namin sa Tagaytay. Like this view. Tapos dyan tayo mag-usap. Yun tayo sa may ano. So, initially, dapat nasa ano tayo, diba? Nasa Hiraya tayo. Pero, thank you. Kasi salado siya dahil we found some beautiful view here at Tagaytay Macdo. So, Bago na yung ano nila, daan. ay, oo nga, no. Ito yung view. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this kind of creation. Kasi alam mo, isa sa mga stress outlet ko, it's nature. Like, lalo na nag-Australia ako, nature is one of the best thing na one of stress outlet na sobrang ganda sa Australia. Like, Tapos free pa lahat. free pa lahat. Yan ang aking my beloved friend. Thank you so much for your service. Sure. Okay. Kwentuhan with Layla. Siyempre, nasa Macdo tayo today. Naglalakasan ng loob na mag-film sa labas kasi ang lit lang ng camera. Ay, bago kaming segment, which is paano mo nasabi? Yeah. Kasi, wait out. Kasi, meron kami mga na-experience sa buhay na parang gusto naming sabihin na sa iba parang, paano mo malalaman na, diba? Parang, Paano mo nasabi? paano mo nasabi na, you know, so, something like that. Interesting. Yun, make something. So, order namin.
Shake fries na Shake fries na barbecue and Her favorite. ice chocolate. And I have Hot choco and then one hash brown. Hindi kami masyadong umorder kasi kakakain lang din namin sa bahay. So, gusto lang namin magkaroon ng segment today which is paano mo nasabi. Okay. So, first category. Wow! First category is paano mo nasabi regarding about your career, your work. paano mo sabing nakakaya mo yung 3 mong client? Actually, nagpo-fall siya sa paano mo nasasabi na gusto mo yung ginagawa mo. Okay, yeah. So, parang, Tama. kasi sa work naman, di mo may iwasan na ma-burn out, mapagod. Pero, hanggang dun, mapapagod ka, pero pag nagpahinga ka, iba ulit yung feeling na parang mag-work ako ulit. Doon mo magreklamo ka na, dami kong work. Pero hanggang dun lang yun, hindi siya mag-fall na parang gusto ko na mag-resign. Pero kung lalo wala na kang... pag na-enjoy mo yung ginagawa mo. That's right. Kasi kanina, nagkukwento si Leila na parang, sabi niya sa akin, ate, bakit parang pag nag-work ako, parang kaya, habang may ginagawa siyang beverage, kaya niya mag-accommodate ng mga questions, like mga inquiry ng mga customers nila, like, pengi po ng, ng straw, ng lead, na-accommodate pa rin niya, parang, hindi niya napapansin na nagagawa niya. Kasi masaya siya sa ginagawa niya. Siguro, one thing is, nagagawa mo yung bagay na magagawa mo yung bagay na kala ng ibang tao hindi mo kaya kasi masaya ka doon sa ginagawa mo. Yeah. So, I think yun. So, ikaw, anong intake mo doon? Yeah, oo, yun nga talaga, di ba? Paano mo nasasabi na masaya ka? Parang papasok din yan. Paano mo nasasabing masaya ka sa isang bagay na ginagawa mo? Oo. Di ba? Pagka sa tingin mo na hindi siya nahadlang sa mga bagay na ginagawa mo. Like, for example, yun nga, yung pagka may mga customer dyan sa harapan ko, like, hingi sila ng ganito, ganyan, kahit may bagay na ginagawa ko. Hindi ako naiinis, hindi tulad ng ibang tao na, ano ba yun, ang daming hinihingi, ang daming, hindi nila mamanage. Sa akin, hindi sila nakapag-focus ng bagay ng ginagawa nila. Sa akin naman, yun, isa din yun. Basta, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi may mga moments na masaya ka sa una, pero habang tumatagal, hindi ka nag-i-improve, di ba? Pero ako, sa sarili ko, parang hindi gano'n. Parang mas gusto ko pa na yung, masaya na ako sa ginagawa ko, tapos mas gusto ko pa nung mas isa-saya ko pa. Nakaka-improve ko din. Yeah. Ganun. Actually, different kinds of person kami ni Lilia when it comes to work. Ako is, wag lang gumalaw katawan ko, utak na lang. Pero di naman sinasabing matalino ako. Parang kaya ko lang maging resourceful. Mas mabilis ako doon kaysa sa mga man-work. Gets mo? Siya kasi parang mas gusto niya ng nakangiti sa customer, gumagalaw yung buong katawan. So parang mas gusto niya nakafocus lang siya sa mga yung alam mo yun, yung mga utos-utos, mga ganon. Basta nakafocus na ako sa katawan ko. Hindi, totoo. Totoo naman yun. Ayaw ko talaga yung nag-iisip ako ng gagawin. Gusto ko, yun nga, yung dinidiktahan na lang ako ng gagawin. Pero kaya ko rin namang mag-isip, pero minimal lang. Ayaw ko lang yung laging gagana yung utak ko. Paano mo masasabi kung hindi magtatagal yung relasyon kung nasan ka ngayon? Like, even if situationship Kahit or saan, relationship friends, kahit anong relationship. Itakal natin yung relationship sa partner and relationship sa friend. So first, sige, paano mo masasabing magtatagal yung relationship nyo ng partner nyo? O yung relationship mo ng kausap mo pa lang? Siguro pag nagkakasundo kayo. Parang may kilala kasi ako, nagkakasundo naman. Pero hindi nagtatagal. Like, may conflict pa din. Kilala ko katabi ko, naka-brown. Alam ko. Attitude. Elaborate mo pa daw. Ako kasi, hindi naman sa judgmental, pero nag-judge ka ng tao. Based sa sinasabi niya, sa kilos niya, gano'n. Pag nakita ko na hindi na tumpak, or hindi kami magsuswak, or hindi kami like magkiklik,
So, ayun. Doon ko na masasabi na hindi. Tapos na to. Hanggang dito lang to. Okay, stop it. Okay, fine. Go. Sa akin naman, sa relasyon, Ikaw. paano ko masasabi hindi magtatagal? Kapag mabilis kang magsawa, na parang onting Ba't ikaw, mabilis ka away. magsawa? Hindi ako mabilis magsawa. Like, kahit di nakamahal-mahal yung tao, nagsistay pa rin ako. Kasi I believe na sa sitwasyon nyo lang yun, ikaw parang naiinis, pero hindi dun sa tao. So parang pag lumipas na yung sitwasyon na yun, Okay ka na. babalik yung love eh. Hahanapin. So parang instead na maghanap ako ng iba, kasi pag nasanay ka na naghahanap ka ng iba, so pag nawala yung love, maghahanap ka na agad. So hindi ganon yung long-lasting relationship. Kahit naman sa mga 10 years, 20 years, parang pag tinanong mo, paano masasabing true love? Mamahalin mo siya kahit di na siya kamahal-mahal. Aww. Pagi. Ganun po magmahal ang isang Mariah Fernandez. Naku Kaya, po! sa mahal niyan, nako. Naku, magtino ka kasi Tino ka talaga. nasusukan ka. Matatapon ka niyan sa bangin. Okay, paano mo masasabi na yung friendship nyo hindi magtatagal? May tanong ko na sa'yo yan. Paano masasabi? Uy, pero ang sarap ng gravy sa Oo, may muna na-try te. Oh. Ang sarap. Gravy sa Paano ko masasabi na ang friendship ay hindi magtatagal? Anong sagot ko? Actually, hindi mo siya sinagot eh. Paano mo masasabi pag ang friendship hindi magtatagal? Ikaw, paano mo masasabi pag ang friendship hindi magtatagal? Kapag napipilitan ka lang kasama yung tao, like parang pagka kasama mo siya pero iniingatan mo siyang hindi magalit, iniingatan mo siya na pag nagtampo siya susuyuin mo. Like pwede mo naman suyuin yung friends mo, pero hindi yung laging pag nagagalit siya, hindi ka papansinin, tapos susuyuin mo. Parang sa akin, parang basihan na yun, ay hindi na ito magtatagal. Kasi nakakapagod yung ganong sitwasyon. Like, iniingatan mo yung friendship ng sobra-sobra. Like parang kailangan well communicated kayong dalawa, which is hindi naman always, di ba? So feeling ko ganun. Kung sa akin nga rin, siguro, yung sagot ko nga kanina pagdating sa relationship is yung attitude, di ba? Parang siguro ganun din. Pag nakita ko rin talaga yung isang tao, like nakilala ko siya lalo, siguro feeling ko hindi rin magtatagal yung friendship namin. Pero ako kasi, hindi kasi ako yung tipo ng tao na, kunyari, nagkakilala tayo, tapos hindi na tayo nag-usap, tapos nagkita ulit tayo, na hindi na kita papansinin. Yung ganun, hindi kasi ako ganun. Example, nakilala kita ngayon, naging close tayo ngayon, hindi ako yung nagtatanim ng galit sa isang tao. Like, for example, hindi na tayo nagkita ulit, hindi na kita papansinin, hindi ako ganun. Kaya para sa akin, yung mga kaibigan ko, depende na lang sa kanila kung sila na yung hindi ako pansinin. Para sa akin, nagtatagal yung relationship or yung friendship. Kasi Depende sa aking perception. Hindi, kasi pero dun sa tao, as a friend kasi, ikaw yung wala kang pakialam sa issue or anything. Basta kaibigan kita, kaibigan pa rin kita. Kung di mo papansinin, it's up to you, pero kaibigan pa rin kita. Tama. Yan. Siya. Yun na yung sagot. Siya na yung sabi. Pero ako kasi, Alam ko. Pero hindi nila alam ka. hindi nila alam. Huwag yun na alam. Hindi, pero sa akin, as a friend kasi ako, parang sobrang iniingatan yung relationship. Alam mo yung Layla? Sobra. Like, sobrang iniingatan. Pero once na nahit na yung boundaries ko na mukha na akong tanga na parang, ba't ko pa ginagawa sa'yo yun? Tapos, ako binabalibala mo lang. Hindi na rin. Parang, kung kakausapin mo ako, magiging civil na lang ako. Pero, not to the point na parang siya yung sobrang ikaw yung best friend ko. Ganyan. Masasabi mo na lang talaga na sinayang ko yung friendship namin dalawa. Ganun. It's either ako yung magsasabi nun or sila. Kasi sa akin, talagang totoo. Pero ngayon, hindi na natututo na siya. Hindi ko kaya kasi pabayaan yung kaibigan ko. Lalo na, Kahit family. paano mo masasabi na successful ka na? In terms of, in general. Paano mo Ako masasabi? sa ngayon, Oo. success
successful ako kasi parang na-hit ko yung goal ko na graduate. Yun kasi yung goal ko. Which is, successful na ako kasi isa yun sa goal ko na last year, nakagraduate na ako. And next goal ko is yung nagkaroon ng stable work, which is, ito yung super blessed ko na pinag-pray ko to, yung sa Starbucks ngayon, na hindi man yun yung mismong dinasal ko na sana magka-work ako sa Starbucks, gano'n. Pero yung environment na meron ako, yung salary na, ayun, goods lang na kayang sustentahan yung mga needs ko, and yung sa family. And then yun. So yung next kong goal, para sa akin, successful na ako. Successful ako sa kung anong meron ako ngayon. Pero, syempre, more on pa kasi bata pa naman ako. Marami pa akong goals na dapat ko pang tawag dito, i-push nga para masabi ko na lalo pagdating ng panahon or in the right time na super successful na talaga. Like super, ba't may super? Hindi, parang lahat ng dreams and wants. Parang lahat ng bagay na iniisip mo lang before is answered prayer na. So another step naman ngayon na for the real life na, diba? Kaya ang thankful ko lang sa lahat ng bagay na meron ako. And amen. Yeah, ikaw, Ate Malaya. Ako, paano ko masasabi? Pag nakakatulong talaga ako sa tao nang hindi ko iniisip yung sarili ko. Like, ibibigay ko na sa magulang ko na hindi ko na iniisip yung sarili ko na parang, wala akong pera. Pero alam mo yun, hindi na ako napipilitan. Nagagawa ko yung gusto ko. Pero syempre, pagtulong pa rin talaga. Yan, doon ako si Ate nakilala. Doon na naman siya. Hindi kasi grabe kasi talaga siya. Like, guys, sana meron na lang kayong isang malala sa buhay. Uy. Pero hindi, nasa akin siya. Rare lang tayong dalawa. Kasi iba talaga kasi ugali natin sa isa't isa. Very, parang feeling ko, kung mag-isip ako ng mga kaibigan ko before, parang wala akong mahanap ng kaparehas ng ugali ni Layla. As in, wala. Ewan ko, sobrang komportable ko sa'yo. To the point na lahat nasasabi ko, kahit pang aasar, hindi ko siya nararamdaman na parang na-offend siya. Though, hindi ko alam naiinis pa si Layla, ganyan, hindi ko alam. Parang, ewan ko, sobrang... Sa ating dalawa, hindi. Ako pinagdasal talaga ka nung, pinagdasal talaga ka nung birthday ko. Yung last birthday ko last year. Tapos kasi nga, tapos ang galing, no? Basta ang galing lahat, no? Kaloob talaga, kaloob. Kasi kaya ko siya pinagdasal. Kasi may friend ako na magkaka-family na and parang kaka-out ko pa lang ng nakakagala-gala. Tapos parang wala na ako agad makasama. Ganyan. So parang nagdadasal ako na gusto ko Lord na may kaladkaran. Kasi ang grabe naman ng pagiging kaladkaran na to. Hindi lang kaladkaran. I mean, to the lipas. May tatanong ako sa'yo. Paano kung binok kita ng Cebu tayong dalawa? Sasama ka? Kahit may pasok ka? Hindi ko sure. Kasi alam mo na feeling ko, ito na yung end na to. So, hindi ko alam. Mag-isip po kami ng ibang segment. Yeah, sana successful tong video. And Hindi, mali ka eh. Successful yung nag-edit dito. Successful. Ay, hindi lang sa Hindi. pag-edit. Successful siya sa lahat ng bagay. Kami, successful man naman ipapublish ko kasi ang dami kong ginagawa. Sa bagay. Siguro mga ilang buwan. Hintayin na lang natin. So, dito na namin i-end tong video na to at i-enjoy na namin ang view na sa harap namin, which is ito. Yeah. So beautiful. So, 19 minutes ang rolling natin. Ay, grabe. Ang tagal. So, Salamat sa Diyos. bye-bye everyone. And then, today pala is April 12. It's already 6. In the morning. Bye-bye guys. Alam mo ba yung